Sama na tayo. Yes, magandang araw po sa inyong lahat mga kabosing. Magandang hapon. At ngayon pong araw na to ay samahan nyo uli ako sa video natin. Welcome po ulit sa aking munting YouTube channel. At muli, sa lagi kong sinasabi, sana po sa mga oras na ito ay nasa maayos kayong kalagayan. Kung ano man ang inyong ginagawa, kung saan man lugar kayo naroon, mula Luzon, Visayas at Mindanao o sa ibang bansa man. Mga kabosing, for today's video ay sana isamahan nyo ako at bibili po tayo ng mga ng mga gulong ng mga jeep ko. So bago tayo umalis ay titingnan ko yung mga pinagawa kong kanal dito sa aming village dahil talagang tagulan na. Ang tubig po ay doon dumadaan sa gitna ng kalsada, imbis na sa kanal ay dito po sa gitna ng kalsada dumadaan. At ang problema po mga kabosing ay ang baho, kasi nga po galing po yan sa kanal. Titingnan ko yung yung mga pinagawa ko. So mahaba-haba rin yan at hindi ko na rin iniasa sa sa maintenance dito sa amin, gawa na ang kadahilan ng po nagkakaroon po ng shortage sa budget ng homeowners association. So nahihiya rin naman po tayo na iasa sa mga maintenance na wala po naman sweldo. Kaya nag-volunteer na po ako na ipagawa ko na lang yung malapit sa akin ng mga kanal. Open kanal po ito, kaya talagang natatabunan ang mga kanal. Bali po ang mga kanal ay nasasaraduhan, nagiging pantay siya, wala yung daanan ng tubig. So atin pong bisitahin at yan po ay bayad na nung isang araw pa yan na nagawa. At yung iba ay siguro ginagawa pa mga kabosing. So ayan mga kabosing, at may mga babanggitin akong mga bagay mamaya tungkol dun po sa 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 status ng ating traditional jeepney phase out. So ang aking pong mga driver ay talagang nagsabi rin o tuloy-tuloy po sila sa pagbiyahe. Ang problema po ay pag hindi kinonsolidate yung mga jeep ngayon ay hindi po tayo makakarehistro, kaya wala po tayong choice kundi tugunan yung sulat sa atin ng LTFRB. Bali po ay may dumating sa akin mga sulat tungkol po doon sa mga jeep ko. Ang problema po ay yung dating sa akin yung mga late na, kaya try kong i-confirm kung ano po ba talaga ang magiging resulta. Tingnan natin kung ano talaga ang magiging desisyon ko. Dahil tuloy-tuloy po ang pagbiyahe ng mga jeep ko. So nangangamba pa po tayo kasi yung iba po ay unregistered na. Kaya hindi naman, pwede pa naman, pero hindi po ako sanay na talagang bumibiyahe sila ng hindi kumpleto yung yung kanilang papel. Iayos po natin yan at tingnan natin kung ano magiging status na magiging pag-uusap sa LTFRB. At ang alam ko nagkakaroon ng hearing yan sa pamamagitan ng pagdalo ng mga operator. Ayan mga kabosing. Rap! Talihan mo nga to. Ayan mga kabosing. Talihan mo, natama sa sa sasakyan. Natama gagasgas. Talihan mo. Ayan mga kabosing. Bali, pagkatapos natin bisitahin yung mga kanal ay tayo po ay bibili ng mga gulong at papalitan po natin yung mga kalbong mga gulong ng mga jeep natin. So ayan mga kabosing, sana samahan nyo ako. At muli ay ako ay nagpapasalamat sa pagtitigang pagsama sa aking mga video sa lahat ng video ko, kahit napakasimple lang. Anyway mga kabosing, tulad ng sinabi ko, talian mo, wala po akong choice kundi sumunod muna pansamantala. At ang tingin ko mga kabosing ay mga 5 years lang naman talaga ako pwede mag-operate ng mga jeep. At after 5 years tingin ko na ako
suko na ako, resign na ako. Pinakailangan ko na rin talagang tumigil sa total naman yung mga anak ko naman pwede ko naman pag-aralin. Dadalawa na yan. Kaya siguro kaya ko na yan kahit na tumigil na lang ako. Ay mga kabosing, samahan nyo ako ngayong araw na to at medyo nagkukulog at kidlat. At punta tayo sa pagbili ng gulong. At mamaya ay talakayin po natin yung tungkol dun sa na binabala kong pagpunta ng Lipa sa LTFRB Region 4 dahil kinakailangan ko na pong ayusin ang mga prangkisa ng jeep ko dahil sa kadahilanan nga po na yun po ang gusto ng gobyerno na i-consolidate daw na hindi ko alam kung ano ba ang rason kung bakit dapat consolidate. At ang tingin ko dyan mga kabosing ay talagang gusto nilang i-phase out. Wala naman tayong choice kundi sumunod na lang kaysa naman tayo ay magbiyahe ng illegal yung ating pagbiyahe. Ano mga kabosing, samahan nyo ako. Ano mga kabosing, pinagawa ko na lang itong kanal na ito para at least maging maayos yung daloy ng kanal dito sa amin. Ayan, kasi pag hindi yung binuhay ang kanal na yun, dito lumalabas sa kalsada. Nasaraduhan na yung kanal kaya ayan, binayad na lang natin ng ano, bali sarili kong desisyon yan. Ako na nagbayad sa tao at hindi naman kawalan sa akin yung mga gastos ko dyan sa pag-aayos ng kanal na yan, kasi kami rin naman ang makikinabang dyan. Ayan o, ang haba niyan mga kabosing o. Ako mo, tuloy ko na lang doon. Dito nagbara mga kabosing dati. Dito sa lugar na ito, dito dumadaan ng tubig palabas sa kalsada. Kaya kaysa naman hintayin natin yung maintenance natin na hindi malaman kung kailan gagawin, ako na lang yung nagawa ng paraan. Kumuha ako ng tao na na alam kong hindi maarte sa trabaho, na kaya niyang lumusong sa putik. Ano po yan mga kabosing, yung tao kong yan ay masyadong busy, hindi nawawalan ng trabaho yan kasi yun nga, hindi siya maaarte sa trabaho. All around din siya, electrician, mason, carpenter, lahat na dala-dala niyan lahat. Kaya talagang mahirap din matagpuan na wala siyang trabaho, kaya siya yung kinuha natin. Siya rin yung nagkabit ng CCTV doon sa vlog ko nung una. Yan. Nagkataon lang na wala siyang trabaho, kaya siya yung nag-ayos nito. Napakahaba yan mga kabosing hanggang dulo. Lan yung yung tabi ng helping hand, di ba may maikli pa doon? Meron. Yung sana linisin natin para isang diretso na lang. Yan, para kasi hindi pagka napakalakas ng tubig na dumadaan dito mga kabosing, kasi maraming apartment ang gamit itong kanal na to. Ayan, diretso mo na lang yun Lon ha, doon sa ayan si Marlon. Mahaba ito mga kabosing, ito ay open kanal. Ang nagiging problema dito pag may ilang araw na natatapunan ng basura, yun nasasaraduhan uli. Tayo naman ordinaryong tao lang, ordinaryong mamayan lang dito sa Green Breeze, dito sa lugar namin. Yan lang po ang kaya nating iserbisyo at may bigay na serbisyo. Hindi po hindi po sa OWA yan, sarili kong pera yan. Ayan. Parang tumigil doon, kaso hindi malilinis no? Hindi ma Oo, nasa ilalim. Pinagbago. Para maging ito naman tubig, ang laki pala ng tubig na nadaan dito. Andon yung barado sa gitna. Inalis nga.
Ayan, mga kabosing hanggang doon. Shout out. Dulo. Shout out kay Rene. Ayaw niyang gumalaw ng kanal kasi ayaw namin gumalaw ng kanal mga kabosing kasi madiriin kami. Ano kang ano? Bossing Robert. Bossing Official. Robert. Check natin. Mahina na naman yung ano ko. Okay lang. Oo. Yan. Tulad ng sinabi ko mga kabosing, hindi po ito sa maintenance ng Green Breeze. Sarili kong pera ito. Hindi naman ako nagmamalaki pero hindi naman kawalan sa atin yung kasino lang naman yan. Hindi lang natin kayang pasemento yan. Hindi man tayo barangay tao mayor dito eh. Yun lang ating kayang gawin. At talagang dapat gagawa dyan na yung hindi maarting trabahador. May mga makukuha mong trabahador dyan eh. Tulad Marlon Sipag. Nako, pag nabahuan ni ayaw na, wala na. Kala ko ba nasakay ka? So, August pa yata. O July. August. Yan po si Rene. Ang playboy ng Green Breeze. Yari. Wala sa Maribek. Andito sa loob. Oo. Patapos na. Eh, binalag ko at wala akong maiblog. Diretso natin mga kabosing to. Mahaba talaga to eh. Kaya lang ito pag may ilang linggo na natapunan ng basura, barado na uli ito. Ay at least mahukay natin. Ayan. Di ba ang haba? Haba yan mga kabosing. Maganda sana magawan to ng takip. Magawa ito kasi ano po naman to, wala naman tayong budget. Dapat barangay ito eh. Kaso nasa OWA pa rin kami. Hindi pa rin sakop ng barangay. Ang magme-maintenance dito ay OWA. Ayan. Dire-diretso yan. Pagwa ang haba. Ito medyo dapat bawasan pa. Mga kabosing, sanay na po naman ako magpagawa ng kanal noon pa. So naisipan ko lang na mag-volunteer na lang na linisin. Hindi naman tayo nagpapayabang. Kaunti pera lang naman yan. Labor lang naman ang babayaran ko yan. Wala namang materyales. Kaya inano ko na, nag-volunteer na lang ako. Kasi kung iuutos mo yan mga kabosing, dami pang may maririnig pa tayo eh. Ibayad na lang natin para at least dire-diretso yan. Ayan yung pinanggalingan nito mga kabosing. Diretso yan. At ito rin mga kabosing, pinagawa ko rin ang kanal na yan pinalinis, puro po yung talahiban eh. Ayan wala po dito yan, ang haba kasi kailangan natin mag-volunteer. Wala kasi magkukusa dyan eh. Ang tawag doon, magkakanya-kanyang katwiran dyan sabihin nila hindi naman ako, wala naman akong katungkulan dito, hindi man ako kapitan dito, ba't ako maglilinis niyan. Ayan, nag-volunteer na lang ako. Ayan, di ba, para makadiretso ang tubig. Tag-ulan na kasi mga kabosing, kaya dapat kailangan gawan ng paraan yan. Tira yan ba, transmission. Higpitan yung ng transmission yung gaya ng yung maglagay ka ng gearwheel. Tapos yung ating Talos thread. Oo, lost thread. Lagyan ng steel epoxy para hindi malaglabas meron din akong ganyan. Tsaka bumili ka ng panibagong nut. Hali kaya na lost thread yung lalagyan o yung nut? Yung nut talaga. Oo. Pagka yung nut okay lang, pero pagka yung crankcase mahirap yun. Oo. Mag-i-epoxy ka dyan. Ayun nga. Ayan.
Ito yung mga kabosing yung pinagawa ko ng isang araw. Sunod doon sa ano, sa CCTV. Pinagawa ko itong kanal na to. Yung nilinis ko ng isang araw, sinamintuhan ko na. Yan. At yung mga bibe, ang dami. Oo. Ang dami. Oo. Ito ang karugtong niya mga kabosing. Ayan o. Dapat linisin yan. Palinis natin mamaya. Tapos ito. Dito nagmuna yan mga kabosing. Bali, ito pa ang ito na lang mga kabosing. Itong kita naman ninyo. Ganyan po ang hitsura nyo nung hindi ko pa naipapagawa. Pantay. Parang walang kanal. Ipalilinis din natin mga kabosing yan para maging maganda ang ang agos. Dito mag-uumpisa ang gawa. Ayan, padiretso hanggang dun. Pag nalinis yan, kitang kita ang agos ng tubig dyan. Hindi aapaw doon sa kalsada. Umaapaw kasi mga kabosing dito sa kalsada eh. Ang problema pag aling kanal, mabaho pagka umulan, mangangalat yung baho sa kalsada. Kaya ito linis lang ito. Tapos ito ay yung hukayin natin yung pag ayan mga kabosing. At uwi muna tayo saglit. Ayan mga kabosing, ito dati ay pantay, wala siyang kanal. Pinahukay ko lang, kaya nagkaroon siya ng kanal diretso hanggang dun. Ang haba niyan mga kabosing. Ay, volunteer lang naman tayo. At hindi naman kaya ako binagad to ay magmayabang. Wala lang kasi talaga akong may vlog. Kaya na-vlog ko mga kabosing. Kabosing. Parang kulang pa rin sa lalim, no? Tumitigil pa ang tubig eh. Pero pag nadaanan niyo ng malaking baha, dire-diretso yan. Ito pa rin mga kabosing yung isa kong bali itong mga nakatira dito, malilinis talaga. Mini-maintain nila yung malinis na kanal. Maganda sana sa tapat ng may-ari ng bahay, ganyan. Talagang kita mong malinis, hindi mo na kinakailangang linisin, sila na nagkukusa. Ayan ayan, malinis na ang kanal. Ito mga kabosing, yun naman ay depende na rin sa mga taong nakatira. Kung talagang may concern ka sa lugar mo, magkusa na lang, hindi yung puro ka reklamo, wala ka rin namang ginagawa. Siguro ang magandang maitutulong mo ay gawin mo na lang. Yun ang akin. Katulad niya ang ginawa kong yan, tulad ng sabi ko, kinusa ko yan at hindi ko naman i-claim yan yung aking hirap dyan, kasi wala naman nag-utos sa akin eh. Ako naman ang nagkusa dyan. So hindi ako dapat magreklamo kung bakit ako naglilinis dyan. Eh wala naman nag-utos sa akin, nagkusa ako. So wala ako dapat pagreklamuhan. At sa ganang akin, maluwag sa loob ko na gumawa dyan, magpagawa dyan. Kasi ang makikinabang din naman dyan ay ako, mga kapitbahay ko. Yan ang concern ko dyan. Yung mga maintenance dito ay talagang pagsisikap din na maayos din naman to. Kaso nakakahiya ng utusan mo, kasi wala kasi kaming
ipasweldo. So nakakaya nang ipatrabaho kung wala ka namang ipapasweldo. So ako na lang ang minsan ang gumagawa ng paraan. Ayan o, pinabuo ko rin yung mga kabosing. Ang haba niyan. Para umagos yung tubig na galing doon papunta dito. Ito lang yung hindi ko, pero malinis yung mga kabosing eh. Bagamat may damo. Ayan mga kabosing, uwi muna tayo. Tara. Mga kabosing, nag-iba po tayo ng way papunta dun sa bilihan ng gulong. Dahil alam ko sa mga oras na to ay napaka-traffic yan. Mukhang madilim pa yung panahon, mukhang ulan pa. Kaya dito tayo, mag-iiba tayo ng, ng daan para makaiwas tayo sa traffic. Hindi na kailangan pong magmadali at baka mamaya rasawa na naman, abutin tayo talaga ng traffic. Yan, napakalakas ng kulog at kidlat. Sigurado mamaya ulan na yan. Dadaan sa bayan, sa may simbahan Tasma. Dito tayo mag-iba ng way dahil napaka-traffic po doon sa ating dadaanan. At may meron tayong bibilin ding mga gamit sa upholstery na sasakyan, katulad ng mga tela at saka yung plastic na panglagay sa mga sidings at matting ng sasakyan. Bali mga kabosing, hindi na ako nagpapagawa ng upholstery. Bali kami na rin ang gumagawa niyan para mas makamura kami, mas makamura ako or mas makatipid ako para hindi masyadong malaki ang nagiging puhunan ng ng binibentang sasakyan. Yung upholstery, pag mga minor, yung kayang-kaya namin, kami na gumagawa, hindi namin pinapagawa sa labas. Pera na lang yung yung mga set cover sa labas ko pinapagawa yan. At tayo dadaan dyan sa bilihan ng upholstery supply. Kabosing, ang dilim. Maraming uulitin tayo. Yan tayo bibili mga kabosing sa yan, sa Kaparal. Creation, upholstery supply. Dito tayo mga kabosing. Yung tulad sa dalawa lang naman yan Oo. Ito makapal. yung hindi yan yung medyo Malbis. oo. Ito yun. Magkano ang yardan nito? 85. 85. Hello? Ito.
Ano kalaki yung takbo? 90. Ano yung apat? $340, sir. Apat na lang. Yung binili ko ay kulang. Inalagay ko sa sidings ng ano, ng mga sasakyan. Dilim. Magkano nga ang apat? 340. Sige, apat na. Pipos, rolyo. Tupi, rolyo. Tupi, rolyo. Irolyo mo na lang para parang nagbubusot pagka ano, pagtupi. Mga kabosing, dito tayo bumibili ng ano, ng upholstery supply sa ano, Kaparal. Creation of upholstery supply. Ito ka, sir. Sampo. Wala eh. Nagpera nga sampo. May pinabili ako doon sa anak kong ano, tela. Ano ba yung nabili mo? Yung ano? Ito ba yun? Kanina. A1. Yung nakamotor, bumili ng mating na gray. Anak niyo yung boss? Anak mo yan? Oo. Anong Nakaputing kulay motor? niya? Oh, anong kulay niya? Ito yun. Yun po siya. Ah, Boss Blake. okay na. Kaya mo na yan. Habis na lang natin. $340. Yung 10 ka ba? Thank you. Thank you. Ayan mga kawasing, diretso tayo sa bilihan ng gulong. Kailangan nating magmadali dahil mukhang malaking ulan ang ating haharapin ito. Oh, puting-puti siya. Ayan mga kabusing, ano, diyan ako bumibili ng upholstery supply. Ang tagal na, kaya kilala ako dyan. So pagbaba ko dyan, hindi na kami masyado nag-uusap sa presyo ng matagal. At alam na nila yung ano, yung trabaho ko sa buy and sell. Kaya hindi na nila ako pinipresyohan ng ano, ng overprice. Yun, mga alam nyo talagang sagad na ang binibigay nila ng price. Kaya hindi na kami masyadong nagtatagalan talaga sa bentahan. Ayan na mga kabosing, bumagsak na ang ulan. So diyan na naman tayo mahihirapan na ano, mag-drive.
Kasi mga kabosing, ang sasakyan kong ito ay walang aircon. Kaya pag malakas ang ulan ay ang hirap. Nagkaka-moist yung loob ng salamin. So nung una naman mga kabosing ay mayroong aircon ito si Bumblebee. Kaya lang talagang hindi ko na rin naasikaso at hindi rin talaga ako mahilig mag-aircon. Gawa ng dadrate. Kung matatandaan ninyo ay napaka-ubuhin ko pagka naka-aircon, kaya mas gusto ko yung hindi naka-aircon. Kahit nga sa bahay mga kabosing gusto ko lang i-share na talagang hindi po kami nag-aircon. Kahit nung nagdaang summer, hindi po kami gumagamit ng aircon. Kaya yan, kapag umuulan mahirap talaga sa sasakyan ang walang aircon. Ayan na mga kabosing, ang lakas. Kakaiba yung ulanan ngayon mga kabosing. Pagka umulan talaga, hindi siya basta-basta ulan. Talagang katulad na nangyari sa garden ko, na yung mga maliliit kong punla ay na wash out. Kaya walang natira sa kanila. Ayan, lakas oh. Pero mga kabosing, bumaha na. Yan ang advantage mga kabosing ng ang makina mo ay diesel. Kahit ilubog mo sa baha ay hindi masyadong apektado, hindi katulad ng mga gas. Ayan o. Ganyan yan. Kung ang sasakyan mo ay gas, minsan hindi niya kaya sa ganyang bahaan. Hindi katulad ba ng diesel na kahit ilubog mo talaga o gawin mong kala mo bangka. Ayan mga kabosing, naging bangka na tayo. Hindi na mga kabosing tayo nawala ng ng baha sa sobrang lakas ng ulan. Ayan oh. Mga bossing, ayun naman bahang yan na hindi ito magtatagal. Siguro may mga drainage lang na nabarahan. Pero madali mong pumupuha yan. Maya maya wala na uli yan.
Ay mga kabossing, nandito tayo sa ano, sa part ng General Mariano Alvarez sa GMA Cavite. Dito ako kumukuha ng ano, ng mga gulong ng mga jeep. Yung mga pinaparekap kong gulong ay dito ako nagpaparekap. Dahil gusto ko yung ano, yung quality na kanilang pagkakarekap. Kaya dito talaga ako nagpapagawa kahit malayo-layo. Wala kasi akong makita sa Dasman na magaling mag-recap ng ano, ng mga gulong. Kaya dito talaga ako dumadayo. Malapit-lapit na tayo mga kabossing. Tingnan natin mga kabossing kung yari na. Wala yung resibo. Hoy! Ano nga kung yari na to? Oo. Ano nga? Baka makita ako sa lugar. Ayan ang mga kabossing yung mga ano. Tignan natin mga kabossing yung ano, gulong dito. Naulang kasi. Hintayin natin mga kabossing. Dito ako talaga napunta. Yung mga recap branded na gulong bago, marami sila yan oh. Kita ninyo yan. Nasa likod pa yung iba niyan. Mga kabossing, kailangan mag-battery na tayo at baka bumaha na naman. Kailangan battery na tayo para hindi na tayo abutin ng ano, ng baha ang sobra. Bali mga kabossing, ang baha naman dito hindi to nagtatagal, siguro sa kalakasan lang ng volume ng ano, ng ulan. Kaya talagang wala tayong choice kundi magkaroon talaga ng baha, pero hindi naman nagtatagal yan mga kabossing. Kaya mga kabossing, yung mga binili kong gulong Hindi ka kasha. pabahay pa isang ari. Hindi talaga kasha? Oh, kasama na yun, ibalik mo. Ayan mga kabossing, ito yung mga gulong na ano, binili ko para recap to mga kabossing, hindi ito bago. Ayan. Para at least pag mayroong mga ano, mga masirang gulong ay mayroon tayong reserva. Ilagay mo kaya dito para hindi nakaharang dyan. Pero dito ito ba? Pa isa. Dito mo lagay sa loob. Itapon na nga ninyo yung pampasurang yan, yung mga sakong yan. Kaya mo na, yung mga ano. Bakulog. Batak-batak kayo may isa. Oh. Tagilid mo na nga lang doon. Doon ba video? Iwalisan mo naman to. Oh. Kahit mga boss, nandito ako sa bahay. At nakuha na natin yung mga gulong. So katulad ng sinabi ko na siguro mga Wednesday
tayo ng LTFRB para tingnan kung anong mapapag-usapan sa LTFRB. At pinadalhan ako na sulat ng LTFRB about doon sa mga prangkisa ko. Mga kabosing, hindi share ko lang, ako ay almost 34 years na may prangkisa. Yan po ang 1990 ako nag-umpisa sa pagkuha ng prangkisa ng sasakyan. So ngayon ko na-experience na talagang mawawala na yata yung ating mga traditional jeep. Pero binagbibigyan naman tayo ng ibang option. So sa tingin ko mga kabosing ay talagang mawawala siya. At pero sana pag matuloy, at ang gusto nilang ipalit yung e-jeep na parang minibus. So wala na naman tayong magagawa. Pero nagpapasalamat tayo doon sa grupo ng Manobela nang until now ay nakikipaglaban sila sa sa pinaglalaban nila yung traditional jeep. So ayan mga kabosing, salamat muli sa inyong pagsama sa akin hanggang sa dulo ng aking video. At until next video na lang, maraming salamat sa pagsama. Mag-ingat kayo lagi mga kabosing. Love you all.